mo, ang lago-lago. Diba? Hindi lang na pupasok sa church. Tupa. Meron dyan may nakahalong kambing. Diba? Pero sabihin mo sa katabi mo tupa ako. Amen? Yan. Intindi dapat pumasakin. Sapagkat may nakatago sa inyong mga bagay na ipinag-uutos kong wasakin. Hindi kayo makakarap. Ito, take note. Makinig ha. Ano sabi ni Lord? Ito, matindi to. Hindi kayo makakarap sa inyong mga kaaway hanggang hindi naalis sa inyo ang mga bagay na yan. Amen? Kapatid, kung sino ka man, struggle ka, lagi ka na lang lugnong, bagsak ka, failure ka sa subject, sa pag-aaral. Yung mga pangarap mo, isang step na lang, pangalawang step, safe lang ka na kagad, tagpog ka na kagad, talo ka na kagad, fail ka na. Why? Kasi may access, may sin, nakatago. Ano sabi ng Lord? Ikaw rin, Israel. Kailangan may mawasak. Kailangan isuko natin sa Lord. Diba? Ano sabi? Hindi kayo makakarap sa inyong kaaway. Hindi lingid sa akin yung nangyari sa church. Nakaraan. Na talagang pumasok sa labanan na talunan. Aminin natin sa hindi, naging talunan. Why? Kasi napasok. Diba? Napasok tayo ng kaaway. Diba? Pero wala ko sinisisi. Kasi dito, no condemnation. Diba? Walang sisiyan. Pangalawa, no division. Pangatlo, ano pa? No competition. Hindi magaling ka, magaling. Hindi pagaling. Amen? Magmamahal. Kapatid. Kaya, kapatid, ang sabi ng Lord, hindi ka magtatagumpay kapag ang kasalanan ay nasa iyong buhay. Amen? Naalala ko nang tawagin ako ng Lord, yung natutulog ako. Pinakit ako sa langit ko. Ano sabi ng Lord? Ano sabi ko? Lord, bakit nandito ako sa langit? At yung mukha ko nasasalamin ko dito sa tubig, sa sapa. Diba? Ano sabi ng Lord? Ganyan kita nililiis ngayon. Pinatawad kita. Sabay niyakap ako ng Lord. Doon ako naindap sa Panginoon. At nang yakapin ako ng Lord, doon ko lang naranasan na ako pala ay malaga sa Lord. Alam niyo ba bakit ako naging pariwara? Kasi ang nanay mo busy sa negosyo. May karinderya kami, dami ulam. 15 niluluto. May bus pa kami noon, isang bus. Hindi kaya talaga. May kaya ba? Pero dahil nga, nanay ko, hindi ako binibigyan ng atensyon, tawagin mo, pag may mami, mati lang ako. KSP ako, mula sa pagmamahal. Pero sa Diyos ko nasumpuan, yung bagay na hinahanap ko ay hindi sa mga babae. Sabi ko naging girlfriend, wala akong payo na. May schedule pa yun. Kaya ako nagrarap, kaya ako mati na sayawan kasi nga, nangongolekta ako ng cheese. Oo, ang dami kong girlfriend nun, kaya expert ako sa ligawan nun. Mabulak-lak ako magsalita nun. Pero hindi ko nahanap sa kanila. Kay Lord ko nahanap. Amen. Sabihin mo nga, yayakapin ka lang. At maiinlove ka. Amen. Sino ba yung nagnanayos ng gano'n? Mayakapan mo. Amen. Kanina, di ba? Naranasan mo yung pagyakap. Diba, hindi lang pagyakap ng Lord. Si Faith, puspos. Diba? Kasi umarap siya sa Lord, maganda yung kanyang spirit. Hindi ka pwede umarap dito, marumi ka, madukis ka, may accent. Naku, magkakalat ka. Mahihimpak, madatamay. Tingnan mo, damay-damay lahat. Hindi na naman siya anak pinatay. Asawa niya, anak niya, ano pang ginawa? Binato, sinulog. Ang saklat doon, di ba? Di ba, batuin ka, huwag ka lang sulugin, di ba? Amen? Ano ka naman na sinulog? Impyerno yun. Sinulog ka na literal, pisikal. Pagdating yung kaluluwa mo, susunugin ka pa. Di ba? Ganun ang galit ng Diyos. Amen? Kaya sikapin natin, huwag natin yakapin yung kasalanan. Ang yakapin natin, yung kabanalan ng Panginoon. Amen? Kung tumalo ko sa struggle mo, alam niyo yun. Sabi na Lord sa akin, bumalik ka ron. Meron akong ipapahayag. Ito yun, 6 months. Naalala ko si Daniel, nananalangin. Ang sabi ng anghel kay Daniel, si Arkanghel ay nandun.
Inarangan siya ng mga demonyo sa Persia. Pero yun, prophet na yun ha. Inarangan pa ng mga demonyo sa Persia, yung anghel na kasama niya, si Gabriel. Ibig sabihin, yung panalangin natin, hindi tinutugon ng Diyos, hindi pinakikinggan ng Diyos, hindi kumikilos ang Diyos. Kasi nga, may kasalanan, may nakaarap. Kailangan malusaw, mamaya palusaw natin. Huwag tayo magtatago. Although hindi ka nagnakaw, pero marami kang tanim na galit sa puso. Diba? Wala kang galit, pero marami kang pagnanasa. Diba? Wala kang pagnanasa, pero ang layo-layo mo na sa Lord. Diba? Kaya sabi ng kanta ni Toto Flores, bakit bigla kang nagbago? Ang tingin ng tao sa'yo, ang lapit mo sa Diyos. Pero ang totoo, ang layo mo pala sa Diyos. Diba? Hindi mo pa lang nagsiselo sa Diyos. Nasa na ba ang pangako mo? Ano sabi ng Lord? Hindi ba sabi mo, ako lamang ang iibigin at mamahalin. Unang pag-ibig mo'y ibalik sa akin. Sabi ng Lord, may tanggalin siya. Guys, nais ng Lord. Malipay ka, marestore ka sa Kanya. Kasi, babaguhin ka ng Lord. Hindi na ikaw yung dating talunan. Hindi na ikaw yung dating simplangan. Hindi na ikaw yung dating sigaw. Diba? Hindi na ikaw yung pugnutin. Hindi na ikaw may tanim. Sa magulang mo, struggle ka. Hindi mo naramdaman yung pagmamahal. Huwag mo sisina magulang mo. Lalo kapag anak ka na ng Diyos, dapat hanapin mo ang pagmamahal sa Panginoon. Anong sabi ng Isaiah? Chapter 49 verse 15, kung di ako nagkakamali. Anong sabi ng Lord? Kung meron man lumilibot na magulang sa kanyang anak, ako si Yahweh, hindi lumilimot, sapagkat ang pangalan mo ay nakasulat sa aking mga palad. Amen. Sabi ng nanay ko, na mabulagay na ako, sabi ng mama ko, alam mo, ipapalagdag ka sana namin. Pero napalagdag ka na namin eh. Bunso sa kapatid. Nang malaman ko na bulagay na ako, pag pinalagdag nila ako, nakakapit daw talaga ako malakas. Sabi ko rin, pasalamat ka na eh. Born again ako na sinabi mo yan. Kung nalaman ko, na dati pa lang, sinabi mo yan, away-awayin pa na talaga. Lagi kita kaasakin. Magre-rebelde ako lalo. Pero nang sinabi ng Lord, hindi ko pala. Bakit? Kasi yung pag-ibig ng Diyos nasa akin. Kapatid, hindi ka tatagdan na masasakit na salita kapag ang Diyos ay nasa puso. Amen? Because Lord is love. Diba? Sabi mo nga sa katabi mo, ang Diyos ay palamig. Amen? Kaya magpakawal ka na. Amen? Kaya kung sino man yung may karga rito, may dalahin, hindi mo kayo nalang para ipakita, may expose. Si Lord ang magtatanggal. Amen? Dati yung pinagagalitan mo, magulang mo, papa mo, kapatid mo, may nangako sa'yo, hindi natupad. Pinaasa ka, nasaktan ka, patawarin mo siya. Huwag mong hanapin ang kaligayahan. Ano sabi ng Psalms 37:4? Pinaka-favorite verse ko to. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay makakamtan. Amen? Hindi yung kailangan mo mag-TikTok, magpasikat ka dyan para mapansin ka, marami kang viewers. Delikado ka. Ang dami namamatay na vlogger. Yung kain ng kain, lalo ng taba ng baboy. Ayun, patay ka, sumakabilang pa buhay na. Diba? Dati asawa niya isa lang. Nung naging vlogger, hindi siya sumakabilang buhay. Alam mo kung saan siya? Sumakabilang bahay. Iba na yung babae. Bakit? May pera na siya eh. Diba? Kaya ng buhay, kahit 10. Kumikita ng milyon. Tukso yan eh. Diba? Kaya sabi ko ganun, Lord, thank you so much. Kasi yung banal na takot, nakasiksik sa puso ko. Pag meron kang banal na takot. Amen? Kaya guys, ang Diyos ay nagsasabi, hanggat hindi ninyo sinusuko yung mga kasalanan na umahad lang, hindi kayo magtatagumpay at hindi kayo makakarap sa laban. Kapatid, ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga spiritual, huwag spiritual na mga demonyo, sapagkat sila yung mga demons. Diba? Marami tayong kalaban. Magpe-pray ka nga lang, hawak mo cellphone mo eh. Pitik ka ng pitik ng touchscreen, di ba? Di mo alam, nagsulat ka na, hindi ka na nakapag-pray. Bakit? Talo ka na, kasi nga nandan, ang daming kalaban. Kahit sa katumingin, dati hindi naman ano yan eh. Cellphone talaga, napakalakas, makakuha ng attention game.
Dapat kung tayo gusto, baka mamaya yung Bible nyo, ginagawa nyo, pinapatong nyo yung cellphone nyo rito. Pangit yung pambabastos. Dapat ang cellphone ang papatungan ng Bible. Amen? Bigyan nyo ng honor, ng respeto. Diba? Ang Panginoon. Diba? Kaya ano sabi? Kailangan may suyo para makalipad tayo sa Panginoon. Amen? Kayo ba, umiyak na ba kayo sa Lord? Iniyak yung kaluluwa ko. Lord, iniyak yung mga ka-church ko. Ibalik mo yung mga nawala. Amen? Dahil sa revelation ng Lord. Ilan na ang nalagas dito? Ang mga namatay. Ilan na? Huwag yung panggitin yung pangalan. Ilan na? Ilan na? Dalawa. Pangatlo, hindi natin regular church. Revelation ng Lord. Anong revelation? Kasi may visible sin na nakatago sa church. Merong kasalanan na nanahan. Kapatid, isuko mo yan. Hindi ka ituturo, pero kilala kita. Habang nag-worship tayo, tinuturo ka na ng ayoko ba man yun. Basta mamaya, lahat luluhod. Walang pwedeng impokrito. Walang pwedeng maging sabi ng Tatay Pablito, anong topic na nakaraan? About saan? About sin din, di ba? Oh, eto na. Nanganak na. Pinaanak na. Eto na. Di ba? Tanggalin natin yung mga maskara natin sa baba. Kapanood nyo naman yung patibot. Di ba sa patibot, merong logo ng mukha, maskara, isang malungkot, isang masaya. Isang karon. Sa dalawang mukha, dapat isa lang mukha masayahin. Kapatid, hindi ka magtatagumpay. Kahit saan ka magpunta, naalala yung prodigal son, kinuha niya yamanan sa tatay niya, nagpakasaya siya. Ano kinuha niya? Inustay niya, ano nangyari? May sumpa sa lugar ng puntahan niya. Hindi yun dahil lugar ng pupuntahan niya. May kahirapan daw, hindi. Kahit saan ka magpunta, madadamay mo yung lugar. Madadamay at madadamay. Oo. Bawa ka ng gitara, nag-aano ka rito, may kasalanan ka. Dadrugs ka, napapagamit ka. Tapos gusto mo parang concert ka lang, lalabas ka lang. Tapos na lahat sa'yo. Hindi mo na napapapuli ka. Wala ka ng sa room. Unwaiting. Kasalanan sa Diyos yun. Kaya ka lang tumutugtog, gusto mo makawala sa gawain bahay, gusto mo lang kasi gano'n. Para ba kayo mas? Diba? Sa Lord, hindi makakatagal. Madadamay mo yung church. Kaya hindi kita sinisisi. Kailangan isuko na sa Lord. Mamaya, luluhod lahat ha. Amen. So, tinatawagan ko si Sister Faith. Faith, kantayin mo yung unang kanta natin kanina. Jesus my Lord. Walang lahat susuko. This is the time na mag-surrender na tayo sa Panginoon. Alisin na natin yung pagkukunwari, yung pagpapanggap, yung maskara sa mukha natin. Na siyang nagiging adlaw.